pagkatapos po ng napakatinding issue ng flood control project, nagsalita rin sa wakas etong si Mark Villar. At dun nga po mga kababayan sa naging statement, nito pong si Mark Villar doon po sa nagdaan na hearing dyan sa Blue Ribbon Committee, di ba sinasabi niya doon yung kahalagahan ng master plan about po sa flood control. So ngayon, meron palang katotohanan mga kababayan sa issue po ng master plan sa flood control na sinasabi nito pong si Mark Villar. So kung titingnan po nating mabuti, ayon po dito sa UNTV News, DPWH Secretary Manuel Bunoan, walang natanggap na flood control master plan mula sa Duterte administration. Ibig sabihin, yung sinasabi mga kababayan ni Mark Villar, nakahalagahan ng master plan, mahalaga daw yung may master plan sa flood control, at napakalaking bagay daw po niyan. At nung panahon na siya daw po yung sekretary ng DPWH, yan daw po mga kababayan yung isa sa nakikita nilang magandang bagay. So nung panahon pala ng Duterte administration, wala palang ipinagkatiwala yung dating naging sekretary ng DPWH dito po kay Secretary Manuel Bunoan. Ano po about po sa master plan. So ibig sabihin, yung mga sinabi ni Mark Villar, puro papogi lamang po yun doon po sa Senate hearing mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin etong balita galing po sa UNTV News. I-play na po natin. Mahigit 2,000 na reklamo na ang natanggap ni Pangulong Marcos Jr. mula sa sumbong sa Pangulo website simula nang i-launch ito nung nakaraang linggo. Mahigit 1 linggo mula nang ilunsad ang portal na sumbong sa Pangulo.ph, umabot na sa mahigit 2,000 ang pumasok na reklamo tungkol sa mga ginawang flood control projects sa iba't ibang lugar. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy niyang pinag-aaralan ang mga sumbong na ito hanggang sa matukoy ang mga dapat managot sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing naman yung ating mga investigation. Pinag-aaralan namin lahat, tinitignan namin lahat ng mga sinusumbong sa amin, and we will not. Rosemary Castillo watching from Rome, Italy. Good morning, Jake. Ayan, may galab shoutout po sa inyo ha. Naalimpungatan lang tayo, kakatulog lang natin kaninang alauna. Naalimpungatan lang tayo, tapos ganito yung mga nakita nating balita. Kaya napakahalaga na mapag-usapan po ito mga kababayan, kasi yung iba kasing mga kababayan Pilipino po natin, paniwalang-paniwala doon sa sinasabi ni Mark Villar na napakahalaga daw ng master plan dahil naging sekretary na daw po siya ng Public Works. Tapos ngayon malalaman natin, wala naman pala silang iniwan or ipinamana dito po sa bagong sekretary ng DPWH sa panahon ni PBBM na plano about po doon sa mga master plan ng flood control. So ibig sabihin yung mga sinabi niya doon sa Senate hearing, puro papogi lang pala. Kasi kung ikaw ay former secretary ng DPWH, dapat after matapos ng termino ni dating Pangulong Duterte, yung mga nagawa nyo na or yung mga master plan na nagawa nyo na sa mga flood control, dapat isusulit nyo yan doon sa bagong nakaupo or bagong na-appoint na sekretary ng DPWH. Para ang gagawin nila, susundan na lang nila yung mga nagawa ninyo, tapos kung may sira man yung iba, kukumpunihin na lamang mga kababayan. Ang nangyari dito, wala palang isinulit na mga accomplishment or mga master plan, eto pong naging secretary ng Duterte administration. Ibig sabihin, etong si Mark Villar. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Staff will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. Tama. Sa kanyang pagbisita sa isang flood control project sa Baliwag, Bulacan, sinabi niya na posibleng marami pang ibang proyekto na katulad nito na isang ghost project. Unfortunately, hindi lang ito na project na ganito. Kailangan pa natin na tignan na mabuti lahat ng mga iba, at nakakalungkot, pero ang dami pang iba na sa aming palagay ganito rin. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, gaya ng sinabi ng Pangulo, hindi makakawala sa investigasyon ang mga mambabatas na posibleng kasabwat ng mga kontraktor sa paghakot ng mga kontrata mula sa gobyerno. Kaya asahan nyo na mga kababayan, yung mga mambabatas na kahit kaalyado ng presidente, basta po yan ay naging kasabwat ng mga kontraktor, naging or may napakinabangan do sa mga flood control,
asahan nyo po mananagot po yung mga yan. Kaya nga naandyan dyan po yung website ng Pangulo na sumbong sa Pangulo PH mga kababayan. Yan po, lahat po tayo pwedeng magsumbong doon. Pwede kayong mag-report doon, lalo na kung meron kayong mga lugar dyan na may mga flood control na tapos na pero nasira agad-agad, or di kaya naman, kung meron kayong mga lugar dyan mga kababayan na binabaha pero hindi nilagyan ng flood control, pero doon po mga kababayan sa listahan ng DPWH nalagyan na ng budget, pwede po kayong magsumbong mga kababayan doon sa website ng Sumbong sa Pangulo PH dahil inaaksyonan po yan ng Presidente. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Katulad ng sinabi ng Ay, Ma'am Lalaine, mega love shoutout po sa inyo at saka sa lahat ng BMB. Ma'am Inday Rema, mega love shoutout po from Qatar. Ayan, mega love shoutout po sa inyo ha. Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso, kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at pananagutin ang dapat managot. Tama! Samantala, kinumpirma ng Malacanang na walang natanggap na flood control master plan si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan mula sa Duterte administration. Ayan, Ang naturang master plan ay galing pa umano kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Ngayon ka magyabang, Mark Villar. Ang aga-aga, binibisit mo ang mamamayang Pilipino. O di ba ngayon ka magyabang? Secretary Mark Villar, dating sekretary ng DPWH, Public Works. Ngayon ka po magyabang about sa issue ng mga master plan. Di ba nung nagsasalita ka dun po sa Senate hearing ng Blue Ribbon Committee, sinasabi mo na napakaganda na masunod yung mga master plan at dapat pagdating sa flood control, merong mga master plan. Naging sekretary ka ng DPWH, dapat, after ng termino ni dating Pangulong Duterte, kayo yung magsusumite ng master plan dito sa bagong sekretary ng DPWH. Biruin nyo, yung nakuha pa ni Secretary Manuel Bonoan, galing pa sa, sa administrasyon ni Pinoy. Diba gaano katindi mga kababayan? So ibig sabihin, kung walang master plan ang Duterte administration, kahit may budget yung mga flood control, hindi nila pinagtuunan ng pansin. Akala ko ba build ng Duterte administration. So nasaan yung mga flood control sa panahon ni Digong? Ang lalaki ng mga pinondo dyan. Diba, ipagpatuloy pa natin. Nakadisenyo ang naturang blueprint bilang bahagi ng integrated water management approach na ang intensyon ay hindi lamang para solusyonan ang mga pagbaha, kundi para makapag-imbak ng tubig na magagamit sa irigasyon at maiproseso upang magamit rin sa mga tahanan. Walang natanggap na turnover mula kay then Secretary DPWH Secretary Mark Villar, si Secretary Bonoan. Diba? Wala pang pahayag si Senator Mark Villar na dating DPWH Secretary ng Duterte administration kaugnay sa usaping ito. Ngunit sinabi ng senador kahapon sa pagdinig na batay sa kanyang karanasan bilang dating kalihim ng DPWH, ang pautay-utay na pagsasaayo sa mga flood control projects ay kadalasang nagpapalala pa ng pagbaha sa ibang lugar. Iginiit din niya ang agarang pagpapatupad ng mga umiiral ng master plan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kaya dapat lang, Senator Mark Villar, manahimik na lamang po kayo. Kasi biruin nyo, nagyabang siya dun sa Senate Blue Ribbon Committee about po sa agarang master plan. Pero wala naman pala silang ibinigay. Etong si Secretary Villar, dating sekretary ng DPWH sa administrasyon ni Digong, wala naman palang ibinigay na master plan mga kababayan dito po kay Secretary Manuel Bonoan. So ibig sabihin, kung walang ibinigay mga kababayan ng mga master plan, or di kaya naman mga kababayan, mga plano about po doon sa nagawa ng Duterte administration, ibig sabihin walang nagawa. Yun ang tingin ko dyan mga kababayan ha. Kung walang maibigay, maisulit na dapat susundan ng Marcos administration na mga proyekto lalo na pagdating sa flood control, ibig sabihin wala silang nagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Yung build project mga kababayan, siguro panahon pa yan ni Pinoy, itinuloy lang ng Duterte administration tapos inangkin na po nila. Yan yung nakikita ko dyan mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, maliwanag naman po, sinabi ni Atty. Claire Castro na walang natanggap na mga master plan. Ito pong secretary ng DPWH na si Manuel Bonoan mga kababayan. So ngayon ituloy na po natin yan. Dahil nga po naging mainit ang issue ng flood control mga kababayan
at lumabas yung mga ghost project at iba pang mga anomalya, diyan po sa issue ng flood control. Ngayon, yung pananatili daw po mga kababayan o paglilib sa DPWH ay ipinapaubaya na po ni Secretary Manuel Bunoan kay PBBM. So kung tatanggalin siya, maluwag niyang tatanggapin. Kung mananatili siya mga kababayan, di mananatili siya bilang Secretary ng DPWH. So ngayon, kung ako naman po ang tatanungin, for delikadesa, dahil legasiya na po niya ito. Itong pinag-uusapan po natin. Kapag ka maaalala ng taong bayan na siya ang naging secretary ng DPWH, tapos naging marami yung mga anomalies katulad ng mga ghost project, yan po yung iisipin ng mga kababayang Pilipino po natin na kahit papaano, bigyan pa rin natin ng benefit of the doubt na hindi siya kasabwat, mga kababayan, dun sa mga kontratista na nanamasa ng pera ng mamamayang Pilipino at hindi tinrabaho yung mga trabaho na kinuha nila sa gobyerno sa pamamagitan ng mga proyekto ng gobyerno. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan sa akin for delikadesa, di ba mas maganda na mag-resign na lang siya? Hindi, in my personal opinion, sa ganitong klase po ng sitwasyon, lalo na at sa kanyang pamumuno bilang sekretary ng DPWH, nangyari yung mga ganyang klase ng korupsyon, di ba dapat ang gawin niya, mag-leave na lang siya sa kanyang pwesto o mag-resign po siya? Ganun po kasimple mga kababayan. Kasi kung wala siyang boses or hindi siya mahigpit sa pagkokontrol dun sa kanyang mga empleyado na nasa ilalim po niya, ibig sabihin hindi siya pwede mga kababayan na maging sekretary ng DPWH dahil naandyan po yung malaking korupsyon. Diba ngayon ituloy natin? Ipinauubaya na ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang kapalaran sa ahensya. Sinabi ni Secretary Bunoan na hihintayin muna niya ang magiging payo sa kanya ni PBBM kung dapat ba siyang mag-leave sa pwesto habang inimbestigahan ang mga ghost flood control projects. Sa huli, iginiit ng... Hindi, dapat ang gawin niya na lang, mag-resign na lang siya. Diba, mukha naman atang hindi niya nagagampanan yung pagiging sekretary niya ng DPWH, mga kababayan. Ito, personal na opinion po natin ito. Gaya nga po ng lagi kong sinasabi sa inyo, sinusuportahan natin ang presidente at ang kanyang gabinete. Pero pag may mali po tayong nakikita mga kababayan, hindi pwedeng pupurihin pa rin natin. Kahit mali na yung nakikita natin, pupurihin pa rin natin. Hindi po pwedeng ganon. Ang sa akin, in my personal opinion, kung hindi niya kayang gampanan yung trabaho niya, kung hindi niya kayang maging mahigpit at hindi niya kayang kontrolin yung mga empleyado niya, much better mag-resign na lamang po siya for delikadesa. Ang kalihim na may ibang mga proyekto pa naman siyang pinangasiwaan at isinulong sa DPWH na kailangang bigyan ng pansin. So yan na mga kababayan, nakadepende na lamang po kay Pangulong Marcos kung mananatili ba sa pwesto o mawawala sa pwesto. Ito pong si Secretary ng DPWH, Secretary Manuel Bunoan, mga kababayan. Pero para sa akin, for delikadesa, di ba mas maganda na mag-resign na lamang po siya? Kasi ang pinag-uusapan po dito yung tiwala ng mamamayang Pilipino sa isang miyembro ng gabinete ng presidente. So para sa akin mga kababayan, much better mag-resign na lang siya. Ano po, kung hindi niya kayang gampanan yung trabaho niya, mag-resign na lamang po siya.